Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat sa pagbalik sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Logan McClane. Matapos nga na magawa ni Logan at ni Rick ang unang sampol ng gamot na gawa sa karne ng kalok ay agad nila itong sinubukan kay Dwayne. At tama nga si Logan. Tagumpay ang kanilang ginawang gamot. Pagkatapos ni Dwayne ay natagpuan na ni Logan ang susunod na susubok sa kanyang gamot. Walang iba kung hindi ang kapitan ng mga kabalyero, si Henkel. Tinanong ni Logan ang kapitan kung palagi daw ba silang nag-aaway ng kanyang asawa tuwing gabi. Nagulat si Henkel. Sino naman daw ang nagpakalat ng kwentong ito? Biglang isinubo ni Logan ang gamot sa bibig ni Henkel. Unti-unting naramdaman ni Henkel ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. At ilang sandali lang ay nag-iinit na ang kanyang buong katawan. Tinawag niya si Logan, at nagpaalam. Sinabi ni Logan na puntahan na niya ang kanyang asawa at siya na ang baalang kumausap sa kanyang amang patriarch. Nagpasalamat si Henkel kay Logan. Uuwi na daw siya. Hindi lang si Henkel kundi pati ang kanyang amang si Patrick ay pinasubok din ni Logan ng kanyang gamot. Nahihiyang sinabi ni Patrick na epektibo daw ito. Iniisip ni Logan na humingi ng paumanhin kay Ronyan. Dahil mukhang magkakaroon sila ng bagong kapatid. Galit naman si Rick na pumunta kay Logan. Paano naman daw siya? Bakit hindi siya pinapasubok ni Logan ngayong siya ang nagpakahirap na gawin ang mga gamot? Tiningnan lang ni Logan ang pangilalim ni Rick at hindi kumibo. Umalis na lang siya pero pilit siyang tinanong ni Rick kung ano ang ibig sabihin nito. Simple lang ang sagot ni Logan, wala naman daw pang gagamitan si Rick ng kanyang alaga. Inis na inis si Rick sa sagot ni Logan sa kanya. Dumiretso na si Logan sa kanyang opisina at tinawagan si Philip gamit ang magic ball. Ibinahagi ni Logan na epektibo ang gamot na nagawa nila. Sigurado daw si Philip na magiging demand ito. Tinanong niya si Logan kung magkano ang presyo niya bawat piraso. Ayon kay Logan ay 100 ginto bawat piraso at 1,000 para sa isang set ng 10 piraso. Ayon kay Philip ay huwag ituring ni Logan na mga pipitsugin ang mga noble dahil baka mapahamak siya. Para kay Logan ay kumpiyansa siya sa gamot na kanyang ibebenta. Sa isip niya ay nangyari na ito sa nakaraang buhay niya. Naging mabenta ang mga gamot na gawa sa kalok at tumaas ang presyo nito. Ayon pa sa kanya ay kapag nag-supply lang siya ng limitadong produksyon ay mas maibibenta nila ito sa mahal na presyo. Tama nga naman daw ito ayon kay Philip. Nag-iisip si Philip kung sinong noble ang pwede nilang mabentahan ito na kapag epektibo ay kayang ibahagi ang balita sa ibang noble. Ayon kay Logan ay hindi nila kailangang ibalita ito sa iba. Sa mundo ng mga noble, maraming mata at tainga. Kahit maliit na sekreto ay makakarating sa ibang pamilya. Minungkahi ni Philip kay Logan na pumunta siya sa isang party sa capital. Pero parang ayaw ni Logan na pumunta dito. Hindi daw siya sanay sa mga party at ang tanging pagdiriwang lang na napuntahan niya ay ang party ng mga mersenaryo nang manalo sila sa digmaan. Walang pera ang pamilya McClane para maghanda ng mga party. Ayon kay Philip, ang party ay maganda para makabuo ng koneksyon sa iba. Maganda ito sa negosyo pero kaso lang ay medyo matagal lang, kahit siya daw ay pupunta sa party kung hindi lang siya isang commoner, hindi naman daw kailangan ni Logan na siya mismo ang magbenta ng mga gamot. Nagkaroon ng ideya si Logan sa mga sinabi ni Philip. Binalaan ni Philip si Logan na huwag magbenta sa party. Mapapahiya ang kanyang pamilya, hindi daw siya magbebenta doon, sagot ni Logan. Inutusan niya si Philip na hanapin ang informant na nasa kapital at alamin ang mga bagay na sasabihin ni Logan sa kanya. Pupunta daw si Logan sa Grand, ang kapitolyo ng kaharian, magkita sila doon at sasabihin niya ang lahat na detalye. Makalipas ang 1 linggo ay pumunta nga si Logan sa Grand. Hindi makapaniwala si Philip na dumating nga si Logan. Paano daw siya pinayagan ng kanyang ama? Isang anak ng noble, magbebenta ng gamot sa kapitolyo ay hindi ka panipaniwala. Ayon kay Logan ay iba ang pinaalam at sinabi niya sa kanyang pamilya. Ang mahirap lang ay dalhin ang 3,000 mga kahon ng walang alalay. Madali lang siyang pinayagan ng kanyang ama at dahil siguro ito sa nagawa niya noong digmaan, napansin ni Philip na wala rin alalay si Logan noong una silang magkita. Ayos lang daw ba ito na ang isang anak ng noble ay pumupunta kung saan-saan? Ayon kay Logan ay mas mahihirapan siyang pumunta kung saan-saan kapag kasama niya ang kanyang alalay at isa pa, maraming ginagawa ang taong yun ngayon. Para kay Logan, si Rick ang taong hindi siya iniwan at ginawa ang lahat para sa kanya.
Kahit sa nakaraang buhay niya hanggang sa ngayon ay ganoon pa rin si Rick. Kahit daw may mga kalokohang ginagawa si Rick ay kaya niyang palampasin ito. Puno ng pasasalamat si Logan kay Rick. Biglang nagsalita si Logan at sinabi na buo na ang kanyang isip. Para ipagdiwang ang lahat na hirap at trabaho ni Rick, tatawagin nila ang gamot na ito bilang Empo Rick. Wala ngang duda, baliw nga daw si Logan. Dumating na nga sa kanilang pansamantalang tutuluyan sa Grand, niyaya siya ni Philip na mag-relax sa isang bar dahil alam ni Philip na pagod si Logan sa biyahe. Ayon kay Logan ay maganda sana doon kaso kailangan nilang pag-usapan ang negosyo at ayaw niyang marinig ng iba na pinag-uusapan nila ang mga noble na hindi mapatayo ang kanilang alaga. Tama nga naman daw si Logan, mas maganda na dito na lang nila pag-usapan sa kwarto. Nagawa na nga daw pala ni Philip ang ibinili ni Logan sa kanya. Pinuntahan niya ang informant na sinabi ni Logan at nakuha ang impormasyon na hinihingi niya pero sigurado daw ba si Logan na babayaran niya ang informant ng ₱900 bawat dokumento. Masyado daw itong mahal, ayon kay Logan ay tama lang ito dahil masyadong magaling ang taong yon. Kinakailangan nila ang mga pangalan ng mga noble na kasal pero hindi pa nagkakaanak sa nakalipas na 10 taon. Mga pangalan ng noble na hindi pa nagkakaroon ng asawa kahit may edad na. At ang huli ay pangalan ng mga noble na parating naghahanap ng pagkaing maganda para sa stamina. Magaling daw ang ginawa ni Philip. Tinanong na ni Logan si Philip kung sino sa tingin niya ang pwede nilang unang lapitan at bentahan ng gamot. Agad na nakilala ni Logan ang pangalang itinuro ni Philip. Sumunod na araw ay pumunta na si Logan sa isang party. At isa sa mga bisita ng party ay walang iba kung hindi ang target ni Logan, si Viscount Davis. Nagulat si Viscount Davis nang nilapitan siya ni Logan. Ang suot ni Logan ay parang damit ng isang payaso. Nagpakilala siya kay Viscount Davis pero hindi mapigilan ni Viscount Davis ang matawa sa itsura ni Logan. Ang suot pala ni Logan ay rekomendasyon ni Philip. Mabuti daw ito para hindi siya lapitan ng ibang bisita na makakaabala sa kanyang plano. Ang target ni Logan ay si Fallon Davis. Isa sa mga mahahalagang tao sa kaban ng kaharian. Kinasal siya sa edad na 20 pero hindi pa rin siya nagkakaanak. Naging kilala si Viscount Davis sa nakaraan ni Logan dahil siya ang Viscount na kinuha ang sariling buhay niya dahil sa kanyang asawa. Pinahiya siya ng kanyang asawa sa isang party at nalaman ng mga tao na isang impotent si Viscount Davis. Nasira ang kanyang reputasyon at imahe sa kaharian ng Grandia. Lumapit si Logan kay Viscount Davis at binati ito. Sinabi ni Logan na nandito siya sa syudad para sa isang negosyo at narinig niya ang prestigyo ni Viscount Davis kaya napunta siya dito. Ano naman daw ang maibabahagi ni Logan na galing sa sulok ng kaharian na wala sa Kapitolyo? Sigurado daw si Logan na ang kanyang produkto ay hindi pa nakakarating dito sa Kapitolyo. Binulong niya kay Viscount Davis na ang kanyang produkto ay para sa mga lalaki. Isang enhancer. Nagulat si Viscount Davis sa binulong ni Logan. Pero bigla siyang sumigaw at pinagalitan si Logan. Nakakahiya daw na ang isang anak ng noble ay nagbebenta ng enhancer para sa mga lalaki. Nagulat at nag-iba ang mga tingin ng tao kay Logan. Ginawa ito ni Viscount Davis para pahiyain si Logan at para takpan ang kanyang reputasyon, pero walang pakialam si Logan sa tingin ng mga tao sa kanya. Nakangiti pa rin na kinausap ni Logan si Viscount Davis at binigay ang isang kahon na naglalaman ng 3 piraso ng gamot. Nagkakahalaga ng ₱100 ang bawat piraso pero ibibigay niya lang daw ito bilang regalo. Ito daw ay tinatawag na Empo Rick. Ang gamot na ito ay walang side effects at tinataya daw ni Logan ang kanyang pangalan bilang isang noble sa gamot na ito. Makalipas ang ilang araw may isang tao na pumunta sa tindahang tinayo ni Philip sa Grand. Dala-dala nito ang pera para bumili ng gamot. Ang lalaki pala ay katiwala ni Davis. Tagumpay si Logan. Matapos ang transaksyon ay umalis na ang katiwala ni Viscount Davis. Ayon kay Philip ay hindi na masama ang kinita nilang ₱10,000 para sa 10 kahon ng gamot, pero ayon kay Logan ay hindi ito sapat. Ang kinita nila ngayon ay sapat lang para sa renta ng kanilang tindahan. Pupunta daw ulit si Logan sa ibang mga party. Napansin ni Philip na ilang party na ang pinuntahan ni Logan sa nakalipas na araw. Sumunod na mga araw, ay bumalik muli ang katiwala ni Viscount Davis. Hindi siya makapaniwala na bibili ulit ang kanyang amo ng gamot na ito. Dati daw ay walang epekto ang mga pagkain at gamot na iniinom niya. Habang papalapit sa tindahan ay napansin niya na napakahaba ng pila.
Nakita niya ang mga katiwala ng ibang kilalang count ng kaharian na pumipila din para bumili ng gamot. Kailangan niya daw makabili ng mabilis para makaalis na para walang makapansin sa kanya. Pero nanlungo ang lahat na nakapila ng inanunsyo ni Philip na naubos na ang kanilang supply ngayong araw. Ano daw ang ibig sabihin nito? Tanong ng mga katiwala ng mga count. Ayon kay Philip ay popular ang kanilang gamot na import kaya marami ang bumibili at mabilis maubos ang kanilang produkto. Habang nagkakagulo ay napansin ng isang noble ang kaguluhang nangyayari sa maliit na tindahan, inutusan niya ang kanyang katiwala na tingnan kung ano ang kanilang pinipilahan. Tagumpay ang plano ni Logan. Dahil konti lang ang supply, mas nagkakandara pa ang mga noble na bumili at mas maraming tao ang nagkaka-interest. Ilang araw pa ang nakalipas at nagpatuloy ang pagdagsa ng mga customer sa tindahan ni Logan. Parating na uubos ang kanilang binibenta na siyang kinakalungkot ng mga katiwala. Lagot daw sila sa kanilang mga amo kung wala silang dala pabalik. Ngiting tagumpay naman si Philip at Logan habang binibilang ang kanilang kita. Kapag ganito ang takbo ng kanilang negosyo ay hindi malayong kikita sila ng 4,500,000 ginto sa loob ng isang buwan, kahit daw tinaasan nila ng 3 beses ang presyo ay handa pa ring magbayad ng mga noble ng higit dito para lang makakuha ng gamot. Napansin ni Logan si Philip kaya pinuri niya ito. Napakagaling daw ng ginawa ni Philip. Sa susunod na buwan daw ay kikita na si Philip ng 1% ng kanilang kita. Nagulat si Philip at hinalikan si Logan. Gagawin niya daw ang lahat. Sa labas naman ng kanilang tindahan ay may misteryosong tao na nagmamasid. Sino kaya ito at ano ang balak niya kina Logan at Philip? Alamin po natin yan mga ka-recap sa mga susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!